Sa mga joint exercise gaya ng balikatan, di maiiwasan ang magpasiklaban ng galing at kagamitan. Ang 105mm howitzer ng US Army may digital fire control system at pwedeng i-airborne kaya mas mabilis ibiyahe. Pag sinabing airborne, nilalagyan namin ng parachute, tinutulak sa aeroplano kahit saan sa mundo. Ito naman ang sa Pilipinas, ang pinaglumaang 105 howitzer ng Amerika. 1940s po yan. Yan yung relics ng World War II na ngayon ginagamit po natin. Pero kahit 80 taon na, wag raw itong ismulin. Sa Combined Artillery Live Fire Exercise o CALFEX sa Kapas, Tarlac, halos di raw nagkakalayo ang galing ng dalawang puwersa. Yung pinuputok natin, mas malapit yung tama ng Pilipino. Even though na malapit din sa kano, nag-exchanging idea kami para magkaroon ng magandang tama. We pretty much shoot kind of like the same, but we're kind of like more accurate. At hindi rin naman lubos na pag-iiwanan ang Philippine Army. Bumida rin kasi ang bagong Atmos 115mm self-propelled guns na binili sa Israel. Panahon ng Kastila, panahon ng kano na sumakop sa atin pati Hapon, nadipinsahan natin ng Pilipinas. So ganun ka-ready ang Pinoy natin kahit na luma yung gamit. Sa CALFEX, sabayang lulusubin ng mga tropang Pinoy at kano ang pinagkukutaan ng kanilang kaaway. They ready yet? Ready. Yeah, they're ready. Ganap na ready? Yeah. Let me confirm first. At my command, request the data. So what the battery's going to do now is they're going to send over a message to observer. Isa sa mga paraan para masukat ang kanilang interoperability ay ganitong mga pagsasanay. Kailangan nilang maging masusi sa kanilang koordinasyon para maging buo at asintado ang kanilang pinagsanib na puwersa. Ika nga, communication is key. This is EDCA in action. This is what campaigning and integrated deterrence and building enduring advantage, this is what it looks like. It's been a lot of fun and a lot of good training thus far. And of course, na-develop pa rin po yung ating camaraderie. Anila higit sa kanilang galing at mga gamit ay ang tiwalang nabubuo lamang sa taga ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Mula Tarlac, David Santos, CNN Philippines.